yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance. Ito ang latest update sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, ang grupo ng kulto sa Surigao del Norte na pinamumunuan ni Jerin Esquilario o mas kilala bilang si Senyor Aguila. Muli na namang ginisa sa Senado si Senyor Aguila ni Senator Bato de la Rosa at ibinulgar ang kahindik-hindik nitong mga sikreto. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Himas rihas with no bail. Ito ang naging hatol ngayon ng mga Senado kay Senyor Aguila matapos sa muling pagharap nito sa Senate hearing ngayong araw, November 7, 2023. Isa-isa nang nagsilabasan ng ilang mga ebidensya at mga tumistigo sa mga karumal-dumal na ginawa ni Senyor Aguila sa kanyang mga kagrupo. Samantala, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI President Jerin Esquilario alias Senyor Aguila at ang iba pang 12 pang opisyal kaugnay sa human trafficking, ayon ito mismo kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senator de la Rosa na siyang chairman of Committee on Public Order and Dangerous Drugs na natanggap na niya ang warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court sa Dapa, Surigao del Norte. Please translate para for everyone's consumption. Okay? Thank you. Thank you. Go ahead. December 14, 2020, nanganak ang asawa. Noong December 14, 2020, nanganak yung asawa ko. Ni atong kadlawon atong adlaw dito ko nanagat. Pagkahapon dito na nahibaw-an na nanganak na dali ang asawa. Early morning, madaling araw, nanganak na pala yung asawa ko. Pero galing ako ng nangingisda. Pagdating ko, nanganak na yung asawa ko. Sinalubong ako ng anak ko. Pagdating ko sa bahay, andun na pala yung asawa ko, nanganak doon sa function hall na tinatawag na Medica Perpetua El Salvador. Mao nga Sandali, anong tingin mo doon sa lugar na yun? Is that a hospital, clinic, or paanakan, or what? Tanong niyo mo. What? Before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng bayanihan, ng SBSI. So, nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung regular hospital. Apo, sir. So, ngayon, yung function hall, ginawang hospital, ano tingin mo? Kuwan ba siya? Pareho lang siya sa hospital sa gawas? Sa labas? Magkaiba. Anong pagkakaiba? Kasi parang kwarto-kwarto lang, sir, sa Kwarto lang. Walang gamit. Equipment, mga health equipment. Mayroon din. Ha? Mayroon din, sir. Anong klase equipment? Yung kuan sa ihi, laboratory. Ano? Laboratory sa ihi. Laboratory sa ihi? Meron sila? Awa namang pang-examine sa ihi. Examine sa ihi? Oh. Examine sa tae? Oh, meron sila? Na dito. Sigurado ka? Sure ka, sir. Dali ha? Totoo ba, Mamerto? Galanida, meron kayong ganong equipment sa inyong kwan? Hospital? Ihian? Yung laboratory? Hindi po alam. Hindi ko alam po. Okay, Jerens. No, Meron kayong ganon? Examine. Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Hindi pa panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente, Hindi pero pa. membro ka na during the time. Membro lang. Okay. Mr. Chair? Yes. Follow up lang po kay Jerin Esquilario. Sabi niyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon paakyat doon sa kapihan? Hindi po ako, hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary member lang po ako. Makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila
whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw presidente, pero acknowledged leader ka na nila as Senior Aguila. Hindi po, kasi ang leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo, opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag ko lang na, yung tinawag na Senior Aguila, na yung screen name ko is 2021 na po, yung nakaregister yung... 2021, 2019 ka pa sila tatawag na Senior Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. Hindi po yun totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, pwede sorry. natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na hindi na Kailan? examine, 2019. Very clear. Very opo. clear sa lahat. My memory is very fresh, and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senior Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Balbarino. Pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko at sinasalaysay niya yung nangyari sa panganganak. Ayon sa kanya, sinabi sa akin na nahirapan siyang manganak dahil nauuna yung paa. So, breech birth po. Suhi. Parang suhi. Suhi sa... Suhi. lagi. Suhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang, dahil kumadrona, na ang tawag mo doon, yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna mauuna. Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa kapihan. Nandun ba sa kapihan? Ikaw, nasa baba ka na. Bumaba ako, sir. So, nandun pa siya sa kapihan ngayon? Opo, sir. Pati anak mo? Oh, nandun yung Ilang dalawa. anak mo nandun sa kapihan? Dalawa, sir, babae. So, may asawa na naman siyang iba ngayon doon? Wala Yun pa? ang pinag-asawa nila doon, sir. Ha? Yun. Nag-asawa na naman doon? Oh, sa pilitang pinag-asawa ng Pinag-asawa ibang lalaki. ng ibang lalaki? Apo, sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa, sir. Wala pa? Apo. Continue. Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na pale yung buong katawan ng bata ay pale. Ang tawag Maputla. na? Maputla. Yun din may mga bubbles din, may mga na lumabas sa bibig ng bata. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mato yung gusto, sir, nga gusto na nga may baba gadud ang bata sa ospital sa Diri Socorro. Sa Oh, Pinagdas you're the Hospital. father. Dapat binaba mo na, dinala mo sa ospital. Bawal kasi doon, sir. Bawal. Sino po nagbawal? nagbabawal?
Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila, binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis masave pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po, hindi. binawalan mo daw. Hindi po. Hindi. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siyang presidente noon. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kumadrona na yon? Yun si Jela Hugar, Hugar. Sino pa? si yung Kumsik, please take note para imbitahan natin kung meron pa tayo isang hearing. Sino pa? Virginia Mesias o si Jonah Ramirez nang nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Well, ako, ipinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training. Kuan lang, kuan lang, ako, ipinanganak ako na basta may init tubig lang, gihit lang tubig, paglabas ko, yun na, buhay na. Pero hindi sila registered midwife. Talagang kumadrona in the truest sense sa panahon natin. Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng para midwifery, di ba? Somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero, tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think, basta mga BHW sila. BHW? Okay. Saka Mr. Chair, Yes. kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, hindi sila magbabawal dalhin sa health center man lang, yung totoong health center. That's the difference. Opo, Oo. lagi. Sige, tuloy mo. Yung nagbabawal, sir, ginagamit lang nila ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang utak doon si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Jan Jadahok at saka Rosely Sanico. Karen Sanico at Roselyn Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galineda, parang wala kaming gagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa doon ko na nalaman nung bumaba na ako, sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galineda na isa siyang driver. Nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jerins Kilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galineda na sulat na yun ang i-memorize niya. Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na si Jerins Aguila ay under the dictates of Mamerto Galineda, Karen Sanico, and other officers ng SBSI? Yan ang gusto mong ipalabas na impresyon? Apo, sir. Na si Jerins Kilario ay parang figurehead lang? Apo, sir. Front lang siya. Ang nagdidesisyon talaga, ito matatanda. Apo, sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun, sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jerins Kilario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jerins, ikaw unang makatikim kasi siya ang kusinero. Sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob. Sige, continue. Wala akong nagawa, sir, sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan. So, namatay lang yung anak mo doon? Di pa, pagkapit sa 15 sa December 2020. Ilang days siya buhay? 2, sir. 2 days. Opo. After Pero that, hindi pa siya nakaiyak, sir. hindi pa nakaiyak. Oo. Mula ng pagdating ko, hindi pa siya umiiyak. So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi hindi Opo. pa siya nakaiyak Oo, pagkapanganak. yung lawan niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Opo. Alam nung asawa nyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby nyo sa ospital? Oo, ako sa nga isang giingnan na
ato ning igawas kay og dili na to ni hospital mamatay ka ning bata kay Sinabi nyo rin yun dun sa mga kumadrona, untrained man. Sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. Hindi ko na sinabi sa kumadron na kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung Na asawa niya. nyo. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yun, I'm Internal not familiar, examination, Mr. Chair. how do you call that? Internal examination po. Internal Kung o OB IE, gynecology. Opo. internal examination, si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, kisubay pa na sa akong asawa nga Sinabi ng asawa ko yon na, inai siya. At kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. kasi siya ang kinikilala namin na Panginoon. Kasi So siya for the record, ha, sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? Oo. So siya mismo gumawa. Oh, yung nga siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Nahiya. Jerins, totoo yan na ikaw nagkandak ng IE. Kasi ikaw ang doktor doon. Hindi, kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair, J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Ha? Mas malala. Baka yung Yeah. expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Matong sa December 15, pagka alas 6 sa hapon, December 15, 6 p.m., 6 o'clock in the afternoon. Pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin kasi marami ng manganganak din. So, natakot ako kasi yung sinundan naming nanganak, namatay din yung bata. So, Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na mamatay. May nabalitaan kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay na unang namatay. oh, ma'am. Sige po, ano po yung mga susunod na nangyari? Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight, hanggang hating gabi. Matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata manganganib,
bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Kung ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakauna-una ako, sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila. Huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko, kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat kung akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Habulin niyo ako. But anyway, Mr. Chair. tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong... Matapos nito, inaresto na ng NBI si Senyor Aguila at ang iba pang leader ng kulto sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Mag-iwan ng komento sa baba.